Magandang buhay mga ka-agri! Welcome sa Agri Teacher TV. At ngayong umaga po ay nandito tayo sa Barangay Hinalinan at makakasama po natin yung isa sa kinikilala bilang Reyna ng magugulay dito sa Barangay Hinalinan at walang iba kundi si Nay Consor. Nay, magandang umaga po, Nay. Yes. Okay. So ngayong umaga po mga ka-agri, kasama po natin si Nay Consor. Dito po yan sa Barangay Hinalinan. Okay. At siya po yung isa sa pinakauna at pinakamatagal ng nagtitinda ng mga gulay dito sa Barangay Hinalinan. Nay, kumusta po kayo, Nay? Okay lang po. Okay. Pakilala po muna kayo, Nay, sa ating mga audience. Ako po si Consortia Tan. Ako po ang may-ari ng tindahan kong ito sa matagal sa mahigit na almost 15 years. Ilang taon, Nay? 15 years. Oh, yan mga ka-agri, no? 16 years na pong nagtitinda si Nanay Consor ng mga gulay. Sige po, Nay. Wala pa yung pandemic, nandito na ako. Marami ang kalabang ko. Pero wala ko natinag. Ako pa rin ang nanalo sa mga tinda ko dito sa Hinalinan. Okay, sige po. Okay, ilang taon na po kayo ngayon, Nay? 71. Oh, si Nanay Consor po ay sa edad na 71, patuloy pa rin po sa pagtitinda ng mga gulay. Nay, ang una ko pong tanong sa inyo, may pera ba sa pagtitinda ng gulay? Mayroon din, pero siyempre, puhunan muna bago ka magkaroon ng pera. Opo. Utangin lang ng iba. Hindi po talaga maiwasan yan, Nay. Basta nagninegosyo po tayo, meron po talagang utang. Okay, sige po. Okay At po. least, nakatulong po kayo. Opo. Okay. Si Nanay Consor po ba ay may asawa? Mayroon po, pero namatay na po. Okay. Higit almost 10 years na. Okay, sige. So, ilan po yung anak ni Nanay Consor? 4 po. 4. So, saan na po yung mga anak mo ngayon? May mga asawa na po, nasa Maynila na lahat sila. Pero yung isa, ayun, nag-abroad, pero hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon dahil hindi ko naman alam kung ano na ang nangyayari sa buhay niya. Ay, walang communication. Walang communication. Sige po, balik po tayo dito sa inyong paninda. Mga ka-agri, si Nanay Consor po pala ay isa rin po sa ating mga suki ng pechay at iba pang mga gulay ni Nanay. Minsan po nagdi-deliver po kami dito. May tanong ko lang po na yung mga iba pong mga gulay-gulay natin like mga sitaw, ampalaya, talong, takuan, sili, labanos. Saan po kayo kumukuha ng inyong stocks, Nay? dinideliver lang yan sa akin yan. Dinideliver Okay, lang so sa ibig akin ng sabihin- mga suki ko nung wala pa yung nagkaroon ng pandemic. Opo. Hindi na ako namamalingki. Delivery Okay. lang lahat yan. So, ibig sabihin yung mga stocks po ninyo, sila mismo yung naghahatid. O, di ba? Napakaganda, no? So, less yung expenses ni Nanay Consor kasi po kung siya pa ang pupunta doon or mamamalingki o mamakyaw doon sa sa bayan, so mapapagastos pa siya. So, kagandahan pala sa kanya ay yung mga mismong mga nagtatanim o yung mga nagpo-produce ng mga gulay, sila mismo yung naghahatid dito. Sa 16 years po, Nay, na pagtitinda po ninyo ng gulay, masasabi mo po ba na ito ay nakatulong sa iyo? Very good talaga yan. Nakatulong sa akin. Dahil noong 2020, nagkasunog ako at nakuha lahat ng mga punaw. Almost 200,000 palay ko at saka mga bigas ko nasunog. Ay. Pero hindi ako natinag. Hindi ako nag-stop. Oo, hindi ka tumigil. Pinatuloy ko lang yung tinda ko hanggang ngayon. Ito na. Okay, so yun pala mga ka-agri, no? Si Nanay Consor ay nakaranas din ng pagsubok. Pagsubok. So, according kay Nanay kanina, na sunugan po kayo ng bahay, Nay. Okay, so malaking pera yung nawala kay Nanay. Pero hindi pa rin po siya tumigil. So, yun po yung isa sa mga attitude na dapat po na i-possess ng isang negosyante. Yung hindi po sumusuko sa anumang mga pagsubok na darating. Tuloy-tuloy lang, okay. So, ngayon po, Nay, sa edad po ninyo na 71, may iba pa po ba kayong source of income? Wala na. Wala yan na. lang. Yan lang. Gulay lang. O, di ba? See? So, kung makita po natin mga ka-agri, yung pagtitinda po ng gulay, ito yung pinakapangunahing source ng income ni Nanay Consor. At syempre, ito rin yung pinagkukunan niya ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Gamot, lahat.
Opo. Bayad sa kuryente, tubig, o bigas, lahat na, nandito ulam. na. Pero maganda po siguro sa inyo, Nay, medyo nakatipid kayo sa ulam, Nay, no? Kasi marami po kayong mga paninda dito. Ito naman, pwede ka kumuha dito kung anong gusto mong ulamin, no? Okay, so yun is advantage kung nagtitinda ka ng gulay kasi makakatipid ka sa iyong expenses sa ulam. Tama. Okay, bilang isang matagal nang nagtitinda ng mga gulay, Nay, ano po yung maipapayo mo sa mga kababayan natin na yung iba ay namumroblema? Ang laging problema ng mga kababayan natin ay walang pera. Walang negosyo. Ano po ba yung maipapayo ninyo na sa kanila? Kung gusto po nila na maging isang katulad din ninyo o magninegosyo ng katulad nito, yung paggugulay. Dapat lang talaga magtiyaga sila, wag silang umatras kung ano mga pagsubok sa atin dahil maani mo ang mga ginagawa natin sa araw-araw. Dapat kayo magsipag. Huwag kayo na uupo lang at mangupang kayo. Pagkatapos, hindi niliwabayaran. Pag sinisingil kayo, magagalit kayo. Ano ang mangyayari doon sa kinukunan nyo ng kinakain nyo, ng mga gulay? Nakaranas din po kayo ba, Nay, na may mga customer kayo na nangutang tapos hindi nabayaran? Hindi na, marami, 500, may 600. Pero hindi ko yan sinisingil sila dahil alam ko magagalit lang naman sila sa akin pag sinisingil ko sila. Dahil sabihin nila, mayroon man akong pera, bakit hindi ako magpapautang? Kaya nga ako kung nagtitinda dahil wala akong pera. Ay sila punta lang dito mangutang, magagalit kung hindi papautangin. Ay sila, wala namang ginagawa, kundi ganyan lang naman sila. Bayad nila sa microfinance. Hihiram ng pera dito, ay marami kong pera, dami kong tinda, bayad niya sa microfinance. Tulad niyan, punta sila doon sa Peace Forever. Babayad sila sa Peace Forever. Dadaan sila dito, mangutang. Tama ba yan? Kita ko? Okay, sige. So, yun po mga ka-agree, no? May mga natutunan po tayo kay Nanay Conusor. So, si Nanay Conusor po ay isa sa mga magandang halimbawa, no, sa ating mga kababayan na yung iba naman ay malakas yung pangangatawan, pero tamad magbanat ng buto. Si Nanay Conusor nga sa edad na 71, patuloy pa rin siya, no? Maaga siya nagigising, minsan gabi na rin nagsasara. Yun. Bago po tayo magtatapos mga ka-agree, okay, hingin na lang natin po yung huling mensahe ni Nanay Conusor sa kanyang mga suki o sa iba pang mga kababayan natin na gusto pong sumubok na maging negosyante ng gulay. Dapat po ang mapapayo ko lang po sa kanila, dapat po sila magsipag at saka magtiyaga, hindi lang basta-basta na maninegosyo sila, kunin nila dito yung gulay ko tapos hindi nila binabayaran, bititinda nila doon sa kanila. Ang dapat lang naman, kung sila ay nagtitinda, dapat naman bayaran naman nila para magkaroon naman ako ng lakas na magpautang sa kanila. Ganyan lang naman, dapat magsipag sila, wag sila umaasa sa mga kinikita nila, binibayad lang nila sa utang nila. So, sa maikling salita, dapat po pag kayo ay nangutang, dapat po talagang bayaran. Naman. Nay, maraming salamat po sa pagkakataon. Pasensya po at naabala po namin kayo. Okay, maraming salamat. Bye-bye. Mga ka-agree, kung kayo po salamat po. Mga ka-agree, kung kayo po ay hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, i-follow na po ang Agri Teacher TV at mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel na Agri Teacher PH. Okay, maraming salamat po. Bye-bye. Thank you. Thank you. Ay, dami. Tadarwa ko nga.